Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan po natin ngayon itong The Three Stooges Revelation ni VP Sara na ikinainis. Na Kaya kinontra ni PRRD, o hindi pala, ni FPRRD, ni Daddy Diggs. Yan. Hindi, kasi di ba sabi ni Sara noong nakaraan, sabi ng nanay ko, nanay yata niya yung nasusunod eh. Ah, balik ako ng Davao, magtakbo ako mag-mayor, 'di ba? Yung kuya ko, si Pulong, si congressman, parang bata, gano'n, parang bata magsalita. Si congressman, magtakbo mag-senador, tapos si mayor, si Sebastian, magtakbo din mag-senador, tsaka si PRRD. Di Three Stooges, tatakbo po ng senador, 'di ba? Tatakbo daw pagka-senador sa 2025. Tapos sa kanya naman, eh, magbalik daw siya ng Davao, mag-mayor. I guess that's gonna be, yung kay Sara, that's gonna be uh, 2028 ang kay Sara. Okay? So ngayon, nagsalita ho si dating Pangulong Duterte. Diba? Sabi ni Daddy Diggs, naniniwala ka kay Inday? Parang feeling ko nga nito, ako yung sinabihan eh. Bakit? Kasi, alam kong hindi, pero parang feeling ko lang, 'di ba? 'Di ba sabi ko nga po kasi nung nakarang kinontent natin ito, bakit ako naniniwala kay VP Sara? Kasi si VP Sara nasubukan na natin na kapag sinabi niya, yun na talaga yun. Sabi niya, hindi ako katulad ng iba diyan, ng tatay niya na paligoy-ligoy kung ano yung sinabi, hindi pa pala yun ang final. May super final pa pala. Tapos ang super final, may extreme final pa, ganun ang style. 'Di ba? Ang daming kaekla yan. Pero sa kanya, kung ano yung sinabi niya, diretsahan yun na. So, tapos ngayon sabi ni Daddy Diggs, naniwala ka kay Inday. Sus, Mariosep naman, jamming kanya ng husto. Biglang naisip ko, ano ba, adik ba talaga si Sara? Anong i-jamming? Hindi, kasi yung jamming dun sa mga nagda-drugs ko naririnig yan eh. Tara, mag-jamming tayo. Diba, lalo nung 90s, pagka nagchuchongke sila, yung marijuana. O, kaya yung kay Isko nun ano ba yun, 2 joints. Kasi ito yung hawak ng chongke ng marijuana. So, sabi niya ha, ni Daddy Diggs, naniwala ka kay Inday. Sus, Mariosep naman. Jamming ka niya ng husto. Ibig sabihin, i-good time ka. Lalo na pag babalagbag yung tanong. Ibig sabihin, pag yung tanong ay paloko-loko, hindi niya trip, ayan, sasakyan ka niya. Go good timing ka ni Sara. Sabi niya. Yun ibig sabihin. Hindi na ako babalik ng politika. Tapos na po ako. Laos na ako. Wala na akong panggastos. O nga naman, wala na nga raw pamasahe papuntang Angeles, Pampanga eh. Pero may pang Tacloban. Ay, ano ba yan? Sabi niya, wala na lahat. Ang naiwan sa akin, siguro, yabang. Yan. Saan ka nakakita na nagsama ang tatay, pati dalawang anak, magtakbo ng senador? Sa inyo. Anong gagawin namin sa Senado? That's the perfect question, mga kapatid. Anong gagawin namin sa Senado? O nga, ano ba performance mo noon? Ano ba performance ng anak mo ngayon? Parang hindi yata namin napagkikita ang anak mo kahit sa mga committee hearings. Member ba ng committee yun? Hindi rin napapaliwanag yung 51 billion. Ano nangyari? Oh, kumustahin natin ang performance ni Daddy Diggs nung siya po ay kongresista. Ah, sabi rito, eto, hindi ito mapamapasusubalian po ng mga ibang kongresistang babanggitin natin dahil mga senador na mga to noon. Yung isa nga ho namatay na eh. Kabats po niya noon ay si Pinoy. Okay, Tarlac 2nd District Congressman. Tapos yung mga nakalaban niya noong 2016 na sina Mar Rojas, si Chis Escudero, yan. Tapos ang Vice President niya noon na si Alan Cayetano.
Mga kasabayan niya po 'yan nung naging kongresista siya noong 1998 hanggang 2021. 'Yan ang mga ilan sa mga batchmates niya, ni dating Pangulong Duterte. So, alam na alam nila kung ano ang performance niya, gaano siya kahusay na kongresista. Sabi niya, sabi dito, while much can be said about Duterte's experience in the city capital, there's little information available about his short stint in Congress. One term lang kasi siya. Hindi pa nagtrabaho na boring agad. Sabi diyan, uh, proof of how disinterested Duterte was in congressional work. He described his stay in Congress as boring. Ito nga, na-quote nga po siya rito. Sabi niya, when I became a congressman, I'd go to the mall. Naglakad-lakad ako. Tapos magdadaldal, wala namang kakwenta-kwenta. Kayo na diyan, uwi na ako. Ayun. So yun ang nakikita niya na nangyari doon. Sa Congress, lakad-lakad yung mga tao doon, sa loob ng plenary, ganyan. Tapos magdaldal, like yung halimbawa, privilege speech, o yung mga, basta iba-ibang, ano para magsalita. Nagdidebate. Sabi niya, wala namang kakwenta-kwenta, kaya kayo na, kayo na diyan, uwi na ako. Hmm, Sabi niya, kaya ginagawa niya doon, nagpunta-punta na lang siya ng mall. Nakuha niyo, gets, 'di ba? Gano'n lang kasimple. That is his observation. Now, ang tanong, bakit sila naglalakad-lakad? Kasi ho, makikita niyo roon, nandun yung pulpito ng kabila, 'di ba? Ano tawag dun, podium. Tapos sa kabila nandito, hiwa-hiwalay yan, eh. So may mga instances po na mag-aano sila, recess. Ay hindi, recess, break muna. So, yung isang nagsasalita, mag-uusap yan, magkikita yan, pupunta ron sa mesa, ay sa podium ng kabila. I-explain niya yung side niya. Kahit naririnig ng iba, hindi naman na-recorded yan. So, ang gagawin ngayon, pagkatapos ng break, babalik na sa pwesto niya. Tuloy na naman ang debate. Pero hindi na sila magpapang-abot sa punto na yon kasi nalinawan na. No, ganoon ang ginagawa nila. Eh, ang laki ng lugar eh. O, nanonood rin po ako diyan sa plenary. 'Di ba? Pagka ano naman, pagka committee hearing, 'di naman kayo magpalakad-lakad diyan, Diyos ko. Hmm. 'Yun po para sa kanya, eh, siguro hindi niya nauunawaan ba't ginagawa ng mga kasama niya 'yun, kaya siya umuuwi. Mahilig ho siyang pumasok, pero hanggang attendance lang, flag ceremony. Grabe. So that is his performance. Ngayon kung gusto niyong malaman pa, mabasa pa furthermore, ah, pagkatapos nito may ilalagay ko yung link nito. Okay, ito po yung artikulo ng Rappler. Nakikita niyo diyan. Pati yung part na gusto niya mag-resign, do'n ko nga siya talagang hinangaan, eh. Ah, yung anak niya, ito yata yung sino ba, yung bunso, si Baste, may inupakang si Q. Nung nalaman niya yun, nahiya siya. Tapos sabi niya kay ERAP, no, no, not kay ERAP, eh, kay ano, kay Manny Villar, nung ito ang House Speaker, mag-resign siya pero hindi siya pinayagan. Punta siya kay ERAP, mag-resign din, ayaw siyang payagan. Tanong pa ni ERAP, bakit? Si Jinggoy ko ba nanapak ng gwardiya? Pag-resignin mo din ako? Sabi ni ERAP sa kanya. Kaya hindi siya nag-resign. Ngayon, tinapos na lang yung termino niya na isa, hindi na siya uli bumalik ng Kongreso. 'Di ba? Tapos yung mga Digonians, gagawin niyo siyang senador? My God! Parang awa niyo na. Kalahating milyon na ho ang sweldo ng mga senador sa susunod na Congress. Tapos ang ilalagay ninyo parang si Lito Lapid lang, 'di ba? Hindi mo marinig, wala kang tawag dito, wala kang mabalitaan na, "Uy, senador pala 'yan." 'Di ba? Ay nako. Pero ang tanong, bakit naman ito kinontra kaya ni dating Pangulong Duterte na hindi na raw po siya babalik sa politika? Laos na siya, walang pera, 'di ba?
Alam niyo ho, ugali naman niya yung ano, yung gumawa ng paraan para makakuha ng pansin ng taong bayan, mapag-usapan, yun. Yung, part ng kanyang legacy na yung, nagsasalita tapos hindi naman siya ano, hindi naman siya magiging consistent dun sa sinabi niya, 'di ba? Darating ang panahon babaliktarin niya yun. Hmm. Maski naman ngayon sa pagde-destabilize kay PBBM, mura ng mura nung January 28 nung gabi, oh, adik daw si BBM. Tapos nung press con 'di raw niya kayang gawin yun kay BBM, 'di raw niya kayang sabihin yun. Alam mo yung kalokohan, 'di ba? Parang matapos kang siraan lahat-lahat sasabihin, "Sorry, I don't mean it." But the damage has been done. Nasira na reputasyon mo. Nag-isip na ng hindi maganda yung mga taong nagtitiwala sa'yo. 'Di ba kalokohan ni Digong talaga, oo. Okey, so ang habol lang naman niya diyan, 'pag nararamdaman niya na ang tao sumisimpatya sa kanya, tuloy pa rin yung nagsasabi na, "Sana bumalik na si Tatay Digong, I miss Tatay Digong," yung mga gano'n. Dumami ng dumami sa survey nila, then 'di ba sabihin na niyan, nag, "Hindi ko naman sinabi na hindi na ako senador, ang sabi ko lang noon pagod na ako, magpahinga lang." Oh, iwan ko ba taong bayan diyan, wala nga akong pira, 'di ba? Buti mag-senado ka, malaki sahod diyan, kayamanan niyan, uy, 6 na taon pa sure job. Ang gawin mo lang diyan magdadaldal ka lang, oh, wala na tapos na, wala ka pang district. Oh my goodness. Okay, so iwan na nga muna natin ito, si Daddy Diggs diyan.